Bakit marami pa rin sa ating mga Pilipino ang may problema sa nutrisyon? Marami mga bata at kababaihan ang anemic. May mga kulang o sobra sa timbang, o kaya'y nababansot. May mga may diabetes, hypertension, sakit sa puso, sakit sa baga, cancer. Laganap pa rin ang malnutrisyon at mga non-communicable diseases sa ating bansa. Ito'y sanhi ng di tamang pagkain, mga gawaing nakapipinsala sa kalusugan at kakulangan ng kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon at healthy lifestyle. Upang matugunan ang problemang ito, binuo ng Food and Nutrition Research Institute sa tulong ng Interagency Technical Working Group ang 2012 Nutritional Guidelines for Filipinos. Ito ay inaprubahan ng National Nutrition Council Governing Board. Ang una, kumain ng iba't ibang pagkain upang makuha ang mga sustansyang kailangan ng katawan. Pangalawa, mula pagkasilang ng sanggol hanggang 6 na buwan, gatas ng ina lamang ang ipasuso sa kanya. Mula 6 na buwan, bigyan din siya ng angkop na pagkain habang patuloy ang pagpapasuso para sa tamang paglaki at kalusugan. Pangatlo, kumain ng gulay at prutas araw-araw upang makuha ang mga mahahalagang bitamina, mineral at fiber na kailangan para sa regulation ng body processes. Pang-apat, kumain ng isda, karne, manok, itlog at butong gulay para sa paglaki at sa pagkumpuni ng body tissues. Panlima, uminom ng gatas at kumain ng pagkaing mayaman sa calcium, gaya ng maliliit na isda at shellfish araw-araw para sa matibay na buto at ngipin. Pang-anim, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig para maiwasan ang diarrhea at iba pang mga sakit na dala ng kontaminadong tubig at pagkain. Pampito, gumamit ng iodized salt para iwas sa iodine deficiency disorders. Pangwalo, hinay-hinay sa maaalat, pinirito, mamantika at matatamis na pagkain para iwas sa sakit sa puso. Pangsyam, panatilihin ang tamang timbang, kumain ng tama at mag-ehersisyo para mapangalagaan ang kalusugan at maiwasang tumaba. Pangsampu, maging aktibo, kumain ng wasto, iwasan ang alak at huwag manigarilyo para maiwasan ang lifestyle-related non-communicable diseases. Mahalagang ang mga guidelines na ito ay maibahagi sa mga Pilipino, lalo na sa mga care providers ng tahanan, mga ina, o kung sino man ang namamahala ng pagkain at kalusugan ng pamilya. Para mas tumatak sa isip nating mga Pinoy ang nutritional guidelines, ito ay pinaikli at binansagang 10 Commandments. Upang marating ang nakararaming Pinoy, ang 10 Commandments ay ipinahahayag sa buong bansa sa telebisyon, radyo, at print materials. At para mas mapansin ito, nilikha ang katauhan ng tagapagpahayag ng 10 Commandments, isang kapitapitagan at magiliw na Ginoo, si Mang Moy. Narito ang mga patalasta sa TV at ilan sa mga radio commercials ng 10 Commandments. Mang Moy! Oh, yung pinagawa ko ba? Handa na? Ayos na ho, Mang Moy. Wow! Matutuwa yung makakakita ng mga to. Si Mang Moy! Mang Moy, ano po yan? Mga anak, ang sikreto sa sigla at lakas ng buhay. Ang 10 Commandments. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Alam niyo ba ang sarap kumain kapag masustansya ang mga kinakain natin? Aba, utos yan ng 10 Commandments. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Di ba, enjoy? Para makuha ng katawan natin ang iba't ibang sustansya. Nandyan ang carbohydrates, ang calcium, ang iron, ang protina, ang vitamina. Kain po tayo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Ang tangkad mo, Mang Moy! Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad? Bakit po? Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko.
tinupad ng nanay ko yung Kumainment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya niyo mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yon. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Alam niyo ba kung ano meron ang gulay at prutas na mahusay para sa katawan natin? Bitamin at mineral na nakakatulong para mas lumakas ang resistensya natin laban sa sakit. Mahalaga ito. Kaya ang utos ng Kumainment number 3, kumain ng gulay at prutas araw-araw. Mabuti na lang, ang dami nito sa atin. Bahay Kubo. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Noong araw, ang galing ko mag-basketball. Bakit kanyo? Kasi malakas ako at matangkad. Bukod dyan, sinunod ko ang Kumainment number 4. Kumain ng isda, karne, at ibang pagkain may protina. Ang galing kaya nito, lalo na sa mga bata, mas nalulubos ang kanilang paglaki. Ha? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Alam niyo ba kung bakit ibang matatanda, nakukuba, lumiliit, nabubungi? Kasi humihina ang mga butot ngipin nila. Kaya kahit bata pa, sundin ang Kumainment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng pagkain mayaman sa calcium. Gaya ng dilis, shellfish, sardinas. Moy, ito yung paborito mo. Salamat po, tita. Tagay na ng gatas. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Oh, anong gusto niyo merienda? Maraming pagkain na nabibili sa kalye na enjoy kainin. Pero ingat lang tayo. Minsan may dala itong mikrobyo na maaaring magdulot ng sakit. Kumainment number 6. Tiyakin malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Ang pagkain, linisin at lutuin ng tama. Ang tubig, kung kaduda-duda, pakulo na para siguradong safe. Ito na lang ang merienda natin. Oh, hugas muna ng kamay. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Karamihan sa mga niluluto natin, tinitimplahan natin para magkalasa. Kung gagamit tayo ng asin, isaisip natin ang Kumainment number 7. Iodine salt ang gamitin kasi may iodine. Mahalaga ang iodine, lalo na sa mga buntis, para malubos ang mental and physical development ng magiging baby. Iwas goiter din. Nasa na kaya ang asin? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Aling Lina! Musta po kayo? Mahilig ba kayong kumain nito? Sa totoo lang, ang sarap. Pero ingat lang, utos ng Kumainment number 8. Hinahinay sa maalat, mamantika, matatamis. Huwag abusuhin dahil ang kawawa ay ang puso. Hindi birong alta presyon, sakit sa puso, diabetes. Kaya ako, break muna ako sa mga yan. Dito na lang muna ako. Pabili po, Aling Lina. O, libre yan. Sige naman. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Kayo ba alam nyo ang timbang nyo? Ako ayos lang kasi tapat ako sa Kumainment number 9. Panatiling tama ang timbang. Siguraduhin hindi sobra o kulang. Kumain ng wasto at syempre, galaw-galaw din! Barangay San Pedro is super time! Woo! 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 And down! Woo! Oh, one more time! Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Sa panahon ngayon, masyadong mabilis ang takbo ng buhay. Ang daming nangyayari, sabay-sabay. Kulelat ang kalusugan. Ang utos ng Kumainment number 10. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Alagaan natin ang kalusugan. Magsimula tayo ng isang healthy lifestyle kontra stress at sakit. Sundin natin ang 10 Kumainments. Mula sa National Nutrition Council ng DOH. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay.
Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan, at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa, Ano pa? ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na, sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mukha namang madaling gawin ang 10 Commandments. Pero paano kung wala kang pera? Marami ang nag-aakala na mahal ang pagkaing masustansya. Ang totoo, may mga paraan para hindi gumastos ng malaki at makakain pa rin ng wasto. Halimbawa, makatutulong ang mas maayos na pagpaplano ng kakainin ng pamilya para sa buong linggo. Maaaring magtanim sa bakuran ng iba't ibang gulay at prutas. Sa halip na karne ang ihahain, subukang maghanda ng maliliit na isda kasing sustansya din ito ng karne. Masarap din naman ang mga ito. Nariyan din ang mga butong gulay, patani, munggo at mani. Imbis na sitsirya, mas masustansyang merienda ang nilagang saging, kamote at iba pa. Mura na, madali pang ihanda at laging available. Ang pinakamahalaga ay maisabuhay ang 10 Commandments upang labanan ang malnutrisyon at pagkakasakit. Sa mga tahanan halimbawa, maaaring ibatay ang pagpaplano ng kakainin ng pamilya sa 10 Commandments. Gayon din ang mga kantin sa paaralan. Maaari ding isaisip ng mga namamahala ng food establishments at ng buong food industry ang kalusugan ng mga mamimili sa pamamagitan ng pagbibigay ng healthy food choices at pagbebenta ng masusustansyang pagkain. Malaki ang magiging kontribusyon ng local government units kung sila mismo ay tutulong sa pagsusulong at pagpapatupad ng 10 Commandments sa kanilang mga komunidad. Maging ang agriculture sector ay may magagawa. Tiyaking available, accessible at affordable ang iba't ibang masusustansyang pagkain. Kung ang lahat ay magkakaisa sa pagtupad ng 10 Commandments, ito ay magdudulot ng tunay na sigla at lakas sa buhay ng mga Pilipino.